nyo ngayon pinapapaniwala ang mga tao ng isang interpretasyon nyo lang na wala naman sa Biblia. Hello, andyan ba kayo? Ang tanong natin, tinanong na natin kanina kung ang mga bakla ba lalaki. Tama, lalaki sila. Ang mga tomboy babae, oo, babae sila. Dahil meron silang reproductive organ at reproductive system ng isang lalaki at isang babae. So ngayon, ipagpalagay natin, kasi sabi nung iba ay ang mga bakla na yan, mga abnormal yan. Yan ang paniniwala ng maraming relihiyon ngayon Ang tanong, ang Diyos ba gumagawa ng abnormal? Hello, mga anak. Ang Diyos ba ay gumagawa ng abnormal? Ang sabi nung iba, oo. Ang sabi nung iba, hindi. O, basahin natin. Exodo 4:11. Ganito sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumagawa ng bibig ng tao? Nagtatanong ang Diyos, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Hello? Sagutin nyo. Ang Diyos. Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? Ang Diyos. Ang Diyos. At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Ang Diyos. O, ang sabi ng Diyos, hindi ba akong si Yahweh? Ano ba yung normal na mata? Di ba ito yung matang nakakakita? Ano yung abnormal na mata? Eh di yung hindi nakakakita. Ano yung normal na bibig? Yung bibig na nakakapagsalita. Ano yung abnormal na bibig? Yung hindi nakakapagsalita. O ngayon, sabi ninyo, ang mga homosexuals ay mga abnormal. Pagpalagay natin. Pagpalagay na lang natin. Sige. Pagpalagay natin. Pagbigyan namin kayo na abnormal kami. Ang tanong, ang Diyos ba hindi gumagawa ng abnormal? Gumagawa. 4:11 ng Exodo. Siya ang gumagawa ng matang nakakakita at matang bulag. Siya ang nakakagawa ng bibig na nagsasalita at bibig na hindi nakakapagsalita. Hello? Nandiyan ba kayo? Kaya kahit saan nyo kami ilalagay, ginawa tayo ng Diyos. Huwag kayong maniwala na hindi kayo ginawa ng Diyos. Ginawa tayo ng Diyos. Maliwanag po ba? Amen. Ngayon, ang tanong, Panginoong Hesus, ilang uri ba ng lalaki meron? Ay, may ganun ba talaga? Ayan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga anak. Tanungin natin, Panginoong Hesus, meron bang ilang uri ng lalaki ayon sa'yo? Ilan? Isa lang. Andiyan ba kayo? Ilan? Isa. Apat. Ilang lalaki? Apat. Apat. Wala ko na. Isa pa. Kitang-kita sa recording lahat yan ginawa nyo ngayong oras na to. Paano ko yung puputulin mamaya? Okay, kitang-kita ngayon yan sa sa YouTube. Paano ko ngayon puputulin? O sige, nasaan na ako? Ilang uri ng lalaki? Ilang uri ng lalaki meron? Nakukuha niyo pa ba yung sinasabi ko? Wala to sa Bible study natin kagabi. Anong Biyernes? Ilan? Babasa ako pakinggan yung maigi. 19:12 ang sabi ni Jesus. Mateo 19:11 hanggang 12. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos. Tanong, ito bang aral na to matatanggap ng lahat? Hello? Ano sabi ni Jesus? Hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito. Tanong,
Lahat ba kaya tanggapin ang aral na to? Hindi. Sino lang daw ang makakatanggap? Ayan o. Sila lamang na pinagkalooban ng Diyos. Hello? Diyan ba kayo? Yes. Ang makakatanggap lang ng aral na to, yung pinagkalooban ng Diyos. Yung hindi pinagkalooban ng Diyos, hindi niya kayang tanggapin ang aral na ito. Diyan ba kayo? Ano yung aral na sinasabi ni Jesus? Di ituloy natin. Ang sabi ni Jesus, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Anong pinag-uusapan? Mga lalaking hindi makapag-asawa. So pag-aasawa pinag-uusapan. So ang sabi ni Jesus, meron daw mga lalaki hindi makakapag-asawa. Ang tanong, Panginoong Jesus, bakit? Anong sabi ni Jesus dito? Sapagkat ang ilan ay dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Andiyan ba kayo? Ang sabi ni Jesus, may mga lalaki na hindi makakapag-asawa dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Sa ibang salin ng Biblia, ang pagkasalin sa ang Biblia, ganun silang ipinanganak mula sa tiyan ng kanilang mga ina. Ganun na sila. Nung ipinanganak sila, ganun na sila. Hindi sila makakapag-asawa ng girl. Oh, ang tanong, sino yung mga yan? Oh, ang liwanag naman, di ba? Gamitin mo lang ang utak mo. Nandiyan ba kayo? Oh, sa wikang Griego, ang salitang ginamit dyan ay genao. Genao, G-E-N-N-O, genao. Na ang ibig sabihin ay gender. So yung unang lalaki na tinutukoy ni Jesus ay isang uri ng gender na hindi makakapag-asawa ng babae. Hello, andyan ba kayo? Opo. Oh, kaya kung si Jesus ang tatanungin mo, may tatlong klase ng lalaki para sa kanya. Yung unang lalaki, ito yung unang uri ng lalaki na, ano sabi dito? May katutubong kalagayan. Yung pangalawang klase, ang iba na may naging ganun dahil sa kagagawan ng ibang tao. Ibig sabihin, may ibang tao, kaya siya nagkaganon. Ang tinutukoy dito ng Biblia, yung mga eunuko, yung mga kinakastrate, tinatanggalan ng ari. Yun ang tinutukoy dito. Sa wikang Griego, eunukizo. Ibig sabihin, tinatanggal yung kanilang ari. Ibang tawang gumawa nun. Kasi, nung panahon ng Biblia, ang mga nag-aalaga sa reyna, mga eunuch. Itong mga eunuch na to, tinatanggalan ng ari para hindi nila magalaw yung reyna. Ganun yan. Yan yung ano yan. Yan yung kasaysayan ng mga eunuch sa Biblia. At para mawalan din sila ng sexual desire para dun sa sa mga prinsesa at mga asawa ng hari na sila ang nag-aalaga. Sila ang tinutukoy dyan. Yung pangatlong uri naman, ito, hindi sila nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. So ito yung mga pare, mga obispo, mga madre na ay mag-asawa alang-alang sa kaharian ng Diyos. Nakuha nyo na? So, tama ang Diyos. Lumikha ang Diyos ng isang lalaki at isang babae. Pero pag kinausap mo si Jesus, ilang uri ng lalaki meron? Ilan? Tatlo. Nandiyan ba kayo? Opo. Maliwanag po ba ang Biblia? So, Sobrang liwanag. Ang tanong natin ngayon, kung ikaw ay isang bakla, mababago mo ba ang iyong pagiging bakla? Ayon sa Biblia. Sabi ng ibang reliyon, mababago daw.
Meron pa nga nagte-testimony, dati daw bakla siya, ngayon hindi na daw siya bakla, pero ang landi-landi pa rin magsalita. At nag-asawa pa daw siya ng babae, pero ganun pa rin siya kalandi. Napilitan. Ang nagbago, yung paniniwala mong pang-relihiyon, pero hindi nagbago kung sino ka talaga. Andiyan ba kayo? Oh, mababago ba? Eh di basahin natin. Jeremias 13:23. Ano sinasabi dito? Kaya bang baguhin ng isang Etiope ang kulay ng kanyang balat? O maaalis kaya ng isang leopardo ang kanyang mga batik? Nagtatanong ang Diyos, ang isang Etiope, ito'y Ethiopian. Ang kulay niyan, super itim, mga negro. So nagtatanong ang Diyos, kaya ba ng isang Ethiopian na baguhin ang kanyang kulay? Hindi. Bakit? Kasi yung kulay niya na yun, natural na yun. Genetics yun. Natural na. Nagtanong muli ang